I know they're empty, but with you they can be used for beauty in your perfect plan. All I am is yours. Take these feet, I know they stumble, but you use the weak, you use the humble, so please use me. All I am is yours. I give you all my life, I'm letting it go, a living sacrifice, no longer my own. All I am is yours, all I am is Take this heart, set it on fire, shining in the dark. I wanna tell the world of who you are. All I am is yours. I give you all my life, I'm letting it go, a living sacrifice, no longer my own. All I am is yours, all I am is yours.
tree. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, Good morning! battle belongs to you. Ang hina naman oh. Good morning! Ayun, kahit binabagyo tayo, dapat malakas pa rin, ano? Alright, so kanina katatapos lang first service. Halos maraming upuan, pero ngayon nakikita naman natin na napupuno, ano? At good morning din sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live. Paki-comment na lang sa inyo, good morning na malakas. Alright. Dapat nakikita naman yung malakas na good morning. Okay. So, ayan. I believe na excited kayo na nandito kahit umuulan, malakas ang ulan, may payong naman, di ba? Hanggat pwede pang payungan ng ulan, walang makakapigil. Kahit tignan natin yung church natin, di ba? Halatang umuulan. Okay? Sige po. Tayo ay manalangin. Samahan niyo po ako sa pag-pray. Hallelujah. Good morning, Lord. Thank you so much, O God, sa araw na ito. Nagkapasalamat kami sa ibinigay mo sa amin na pagkakataon para sambahin ka, para papurihan ka, para pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. And thank you, Lord God, sa protection mo sa bawat isa na nandito. Na safe kami, Panginoon, nandito sa church para magbigay, Panginoon, pasasalamat sa iyo. At Lord, dalangin ko na ikaw patuloy na mag-guide sa amin, Panginoon, sa oras na ito. And dalangin ko, Lord, na ikaw patuloy mag-bless sa aming bansang Pilipinas. Patuloy mo pong tulungan itong country na ito, Lord, at i-bless po ninyo, bigyan mo ng wisdom and knowledge, understanding ang aming mga leaders, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming presidente na si Rodrigo Duterte. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng strength, strategies, Lord, ideas and knowledge, Panginoon, ay bibigay mo sa kanya para na sa ganun mapaayos itong aming bansang Pilipinas. At ganun din sa lahat ng mga leaders, Panginoon, sabi si Presidente, sa lahat ng mga senators, Lord, na nagagamit, Lord, patuloy po silang bigyan ng strength, and dalangin namin, Panginoon, na magkaroon sila ng unity in teamwork, Panginoon, para maging maayos ang takbo nitong bansang Pilipinas. At naniniwala kami, itong bansang Pilipinas ay para sa iyo, Lord. Dalangin ko na lalo pang lumago ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga naniniwala sa iyo, lahat ng may takot sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, O Lord God, sa oportunidad na ibigay mo sa amin. And we pray, O God, na ikaw patuloy na mag-bless, Panginoon, sa bawat isa ng mga OFWs, Lord, na nasa ibang bansa, Lord. Ikaw nakakilala, ikaw nakakalam sa kanilang puso, Panginoon. Anong nilalaman ng kanilang puso, bakit sila nag-abroad, Lord. Ginagawa nila ito para sa kanilang pamilya, para matustusan ng kanilang pangangailangan ng kanilang pamilya. But naniniwala kami na nandun pa rin yung presensya mo, nandun pa rin yung protection mo sa kanila, Panginoon. Lord, lalong-lalo na itong nangyayari, Panginoon, na tuloy-tuloy na pag-ulan. Lord, dalangin ko na lagi po sana silang ligtas, Panginoon, sa kanilang pinagtatrabahuan. At Lord, naniniwala kami na binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na para sambahin ka, binibigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na yung lakas na ito ay gagamitin namin, Panginoon, para sa iyo, para mag-serve sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, muli binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, parang lalapat niya. Okay, so alam kong handa na kayo kahit tumuulan, kahit na ang sarap sigurong matulog, di ba? Sarap matulog kasi yung weather. So today we will give our worship and praise sa Kanya. Amen? Amen. Okay, so sige, tayo po tayong lahat. At batiin mo ng yung katabi mo ng maganda ka pa or gwapo ka sa umagang ito. Ganda ka. Ayan. Kasi ang anak ng Diyos magaganda at gwapo yan. Amen! Amen. So I believe you are ready to worship. Come on, let's give our praise. Yeah.
Yeah. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you had set me free. Come on. By the power of your spirit, every captive is released. For this purpose, I am living. Jesus, you have set me free. Nothing gonna hold you back. Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. And I will give you praise, and everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Come on, I'm surrounded. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. Jesus, you had set me free. Nothing gonna hold me back. Nothing gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. Come on! And I will give you praise, and everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. And I will give you praise, and everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Amen. Today that we are free, amen. We claim today that we are free from the bondage of sin and the bondage of finances, amen. And we will declare the victory that the Lord will give upon our life, amen. Handa na ba kayo to receive it? Hallelujah, come on. We are free, and we have the victory. And we are free, and we have the victory. And we are free, and we are free, and we have the victory. Come on, lift your voice. And we are free, and we are free, and we have the victory. Come on, we are free. We are free. We are free. One more time, we are free. The victory. And we are free. And we are free. Nothing gonna hold me back. Come on, nothing gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. Come on, let's give a praise. I will give you praise, and everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. 1, 2, 3. Worship you. Will worship Worship you. I will worship you.
worship you. I will worship you. I will worship you. Come on, church. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Make that altar. You lift our hands to the Lord. Sabihin natin, Lord, I will worship you. I will glorify you. Ibuka mo yung open your mouth as you worship the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Can we sing it one more time? I will worship you with all our hearts and with all our minds. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We will worship you. Come on, church. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Will worship you. I 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 will Come on, church. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship your name, Jesus, at this moment, oh God. Hallelujah. And I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong, yes, Lord, to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh, I am. Oh, hallelujah. Oh, we exalt your name, Jesus.
Lord of Lords. Oh, you are worthy to be praised at this moment. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, we love you so much. And Lord, receive our adoration, Lord. Receive our praise this moment, Lord. Hallelujah. And all your people will say, Amen. Pwede ko bang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? Mahina. Kang malakas na papuri sa Panginoon. And to know a valuable fact, the nation's much-awaited Campus Leaders Revolution will be happening on August 19 to 21, 2021. Yes, that's right. Don't miss an awesome 3-day online gathering together with our fellow campus leaders and dear pastors. Surely, this is a place to be to get clear vision and receive the heart of God for our campuses. Matthew 28:19 through 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Jesus left us a radical purpose, a great commission, a charge to spread his teachings to all the nations of the world. With the Holy Spirit in us, we are to go and teach his message of salvation to a lost world. A world that is searching for justice, hope, change, and truth. A world that needs you to be its light in darkness. We are all missionaries to our schools, jobs, and neighborhoods. And God has entrusted us with his message of salvation. Do you have the faith to follow his instructions? Time is short, and we cannot allow the enemy to distract us with fear or laziness. Christ's love is our strength. It compels us to show the world how high, wide, and deep God's love for us is. Let us fight to win souls over for Jesus. Let us be the difference the world is hoping to see. Let us go and make disciples, because surely he is with us always to the very end of the age. Alright. Good morning ulit sa ating lahat kasi dumating yung iba eh. Okay, so bago naman tayo ulit mag-worship mamaya, ito ay extension ng ating worship kanina. Gusto ko lang magkaroon ng mga announcement natin. Okay? So, iniimbitahan ko po namin kayo, sa lahat ng mga hindi pa nakakadalaw ng cell group. Ang cell group is a group of people na nagagather, small group, at ito ay lalaki sa lalaki, babae sa babae, para mas makakapag-open tayo. Okay? At ito is ginagawa lang po ito ng once a week lang at 1 oras lang siya. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nakakadalo, kasi nakikita ko maraming bagong pagmumuka. Anong pangit ang pagmumuka, no? Ang daming bagong faces dito, ang daming muka, ng mga bago. Sa lahat ng mga hindi pa nakaka-join ay mag-join po tayo. May mga leaders po tayo dito mamaya. Okay. Tapos, meron po tayong LC Sol. Yung LC Sol, yung Live Class and School of Leaders. 1, 2, and 3. So, live class, hindi po kayo napopostpone yung inyong klase. May klase pa rin kahit bumabagyo. Tuloy pa rin ito. Tuloy ang laban para tayo ay ma-equip as a leader. Alright. So, yan. Mamaya po yan. 1:30 p.m. Mag-start po kayo. At sa School of Leaders 1, 2, and 3, continuous pa rin po, ongoing pa rin po, ay continuous pa rin sa ating virtual na ginaganap pa rin po natin. Alright, so sama po tayo kasi I believe lahat tayo tinawag tayo ng Panginoon. Hindi tayo mamamatay na dito sa mundo nang wala tayong ginagawa at wala tayong gagawin. Kinakailangan talaga may gagawin tayo at kinakailangan natin ma-equip bilang isang leader. Para pag tayo ay nag-go, kasi yung tema natin ngayon is about vision. Bago tayo mag-go sa labas, mag-reach out ng souls,
alam natin kung ano yung gagawin natin. Alam natin kung sino yung uunahin natin. Di ba? Alright. So, yan. Excited na kayo dyan? Alright. So, I believe at sana magsama-sama tayo. Ano? Kita-kita tayo. Alright. At, wala ba ako nakalimutan? Sa mga naka-live dyan, okay? Relax lang kayo. Pagbalik ninyo dito, pagbalik din nyo dito sa church is tuloy pa rin. Lalo na sa mga naka-live na naka-live class pa rin, tuloy pa rin po kayo mamaya. Magdala lang kayo ng kapote kung talagang malakas ang ulan at kung kaya pa namang payungan, why not na hindi pupunta rito. Alright. So, yan. At meron pa tayong nag-start na po kanina. Ngayong August 1, nag-start na po kanina yung first service natin. Ano? Kapag napuno pa ang first service and second service, magkakaroon na po tayo ng third service. At kapag ka napuno pa ang third service, anong gagawin natin? Hindi, lipat na tayo. Lipat na tayo ng mas malawak na lote. Ano? At hindi natin alam, mababagbag na rin yan. Okay? So yan. At meron po tayong prayer gathering every Wednesday. Inibitahan po namin kayo. Sa lahat naman nakikijoin na po sa amin sa prayer gathering virtual. 8 p.m. po yun hanggang 9 p.m. Sa lahat ng mga may gusto kayong ipanalangin, prayer request, send nyo lang po sa inyong mga cell leaders. At para po may panalangin doon sa virtual gathering po natin. Marami na pong sinasagot ng mga prayer. Ano? Hindi ko alam kung yung future ba pinagpipray doon, dapat hindi, private nyo na lang yun. Ano? Marami nang nasasagot si Lord. At naniniwala tayo na lahat ng ating mga pinapanalangin sa Kanya is tutugunin niya. Okay? Kaya nga tayo nagpipray, di ba? Yung iba nga nagpipray, di ba? O tayo pa kaya? So, sama po kayo. Asahan po namin yan sa Wednesday. Okay, 8 p.m. At saka, meron po tayo ngayong Campus Revolution sa August na po yan. Katulad kanina napanood natin, ano sa inyong screen, August 19 to 21. So, pinibatan po namin kayo na sumama po doon. Alright? So, ngayon, tayo po ay mag-worship ulit. Ano? Isa sa paraan ng pag-worship is yung pagbibigay ng ating tithes and offering. Obligasyon natin to kay Lord. Bakit? Binigyan niya tayo ng trabaho. Kumikita ka. Natural lang, balik mo yung 10% para sa Kanya. Ano? Hindi niya naman kailangan ng pera. Di ba? Sa Kanya yan lahat eh. Sa Kanya nang galing. Pero kinakailangan natin mag-obey. Ano? Tutunan natin yung sarili natin kung paano magbigay. Kasi si Lord pinakita niya paano magbigay. At binigay niya yung Kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Which is Jesus Christ para sa atin. At wala na tayong may offer pa, di ba? Bigyan natin po yun. At lahat po tayo ngayon ay tumayo para mas madaling dukutin. Alam ko may mga mata yung ating mga daliri eh. Pero sa ngayong araw na to, bigyan natin yung the best natin kay Lord. Ano ba yung pwede nating ibigay sa Kanya? Di ba? So, kayo nakakaalam sa buong puso ninyo, si Lord ang nakakaalam, mangusap tayo sa Panginoon, at pangalanan ninyo kung ano yung inyong ibibigay. Para saan yan? Para saan? Kanino nyo ibibigay yan? Come on, let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, thank you once again for this day, Lord, na binigyan mo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito para muli pasalamatan ka namin sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin at ibalik namin sa iyo, Panginoon, yung nararapat na para sa iyo. At Lord, patuloy mo kaming gamitin bilang iyong instrumento at dalangin ko dito sa aming ibibigay na tithes and offering. Lord, i-bless po ninyo ang mga kamay na ibibigay po namin. At Lord, palaguin ninyo ang aming businesses, na lahat ng may mga business, lahat ng mga nagtatrabaho, empleyado at self-employed. Lord, ikaw po patuloy na magbigay sa kanila ng strength, Lord, para magampanan nila, Panginoon, ang kanilang tungkulin bilang isang empleyado, bilang isang manggagawa, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito, Panginoon, at patuloy mo kaming binibless sa buhay namin, hindi mo kami pinapabayaan. Lord, thank you so much. And sa oras na ito, Panginoon, ibinabalik mo namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take these hands. I know they're empty, but with you they can be used for beauty in your perfect plan. All I am is yours. Take these feet. I know they stumble, but you use the weak. You use the humble, so please use me. All I am is yours. I give you
technicals natin, sa mga multimedia natin, at sa mga music team. At least we encourage you na at least nabuksan na natin kanina yung first service natin at may mga bakanting upuan pa. At maganda rin naman na para mag-invite pa kayo at least meron silang upuan. Amen. Amen. Kaya at least may bakanti pa sa first service, first service kayo sa mga wala ring pupuntahan. At kung talagang pang second service talaga kayo, ay yun talaga. Pero alam kasi natin yung second service natin napupuno at medyo hindi kulang yung space pa natin. So, we hope na I think baka next year pa bago tayo mag-i-expand pa dyan. Okay, so muli binabati ko bawat isa sa atin. Ngitian mo yung katabi mo sa kaliwa, kanan, sa likuran mo naman. Pansinin mo sila. At yung nandiyan dyan sa mga bahay-bahay nila. Good morning po, Pastor Francis. We hope na yung flood ng China ay hindi nag-overflow dyan sa San Miguel, Bulacan. Ilang week na tayong tag-ulan na. Kaya yung mga damit natin na nakatago ay kailangan gamitin. Kaya magandang negosyo rin yung may mga dryer para matuyo yung mga damit natin. Okay, so yung mga birthday celebrants din natin ngayong buwan ng August. Okay, andyan ba yung mga mukha nila? Pakilagay nyo nga. Yung mga birthday celebrants natin, ayan. Yung kambal yun, Roslyn, Grislyn. Sino yan? Si Kirsten, ayan. Parang malilit yung mukha. Nakikita ba? Ayan, yung mga mukha nila. Ayan, sina Burnett, si Lyra. Ayun, bukas si Lyra. Ivan, Laurel. Kaninang nag-first service, kaninang umaga po yan. Si Michelle. Meron pa. Boone Lander. Birthday celebrants natin. At sa mga hindi po naibigay yung mga pictures din nila, binabati ko kayo lahat ng happy birthday. Amen. Kaya pwede bang awitin natin sila? Awitan natin sila. So, happy birthday to you. Okay. So, God bless you. Mga birthday celebrants po natin. Okay, at nito pong July 20 ay nangyari po yung patents, yung mga ages 21 na pataas na mga gathering ninyo. We encourage yun na sama kayo muli pag may announcement at inihiwalay nila yung mga kalalakihan sa mga kababaihan. At nito lang Friday, ginawa naman yung ignition, 13 years old to 20 years old. Ay kahit umuulan ay nandito pa naman sila, mga 30 yung attendance nila. At ito po yung kalalakihan na tapos na rin nung the other month pa yon. At we encourage you na makipag-join din para makilala nyo pa yung bawat isa. Kasi sa totoo lang po, kahit katabi nyo dyan, kasama natin sa church, kung minsan hindi pa nila kilala yung pangalan. At minsan yung mukha lang. Kaya mas maganda po para mas closer pa kasi yung iba na magkakasama sa kanilang cell, sa cell group, at least alam na nila yung kasama nila sa grupo nila. Pero yun po, at least pag meron din po tayo mga ages, pang patents, igniters, at pang tatay, pang divine din sa mga nanay, para makasama nyo pa, ma-meet nyo pa sila. Amen. Hindi lang po tayo gumagawa ng parang programs, ito po ay inline din sa ating vision na ating ginagawa. Kaya po, sabi kanina ni Brother Marvin, yung focus natin ngayong buwan about vision. Kaya ito po, sabi mo sa katabi mo, vision. Okay, so dito po ay basahin po natin sa Habakkuk chapter 2, verses 1 to 3. Sabi po dito, I will take my stand at my watch post and station myself on the tower and look out to see what he will say to me, and what I will answer concerning my complaint. And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end.
It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Okay, so sa other version po, ginamit yung word na revelation. At yung binasa nating version dito, yung word na vision. So, yung title, yung message po natin ngayong umaga, yung what to see. Sabi mo sa katabi mo, what's to see. Ayan. So, it implies yung persevering fixity of attention. Nandoon yung fixed at stable na attention sa bagay na binabantayan at tinitingnan. So, ito po, yung background po nito, pag mababasa po natin ay ito po ay talagang ang author po dito na sinabi dito, walang iba kundi si Habakkuk sa chapter 1 verse 1 at sa chapter 3 verse 1. So, yung Habakkuk po ay hindi po ito yung propetang mahilig sa coke, kundi siya po, ibig sabihin po ay embrace. Ha? Meron kasi yung nagtatanungan, sino yung propetang mahilig sa coke? Sabi daw nila, Habakkuk daw. Pero ang ibig po sabihin ng Habakkuk ay embrace. At unlike po sa kanyang contemporary na si Jeremiah, ito pong si Habakkuk ay hindi po siya nag-prophesy against dito sa mga backslidden na mga Judah na mga tao. Kundi siya po ay sumulat at para tulungan din, i-encourage din itong mga godly remnant dito sa Judah, kasama rin niya na itong si Habakkuk, ina-assure niya sa kanila, itong mga gumagawa pa rin ng kabutihan, itong mga righteous people na ang Diyos ang bahala na dito sa mga wicked people, itong mga masasamang tao. Maliban na nga sa pag-worship nila sa mga idols, ay very wicked pa sila at mga injustice na mga pinaggagawa po nila. Kaya dito po ay yung book po ni Habakkuk ay ito po ay unique dahil hindi po ito yung prophecy na naka-address para sa Judah para ma-warningan itong mga tao na ito. Pero ito po ay dialogue niya sa Diyos. Yung parang usapan nila sa Diyos. Kaya sinagot ng Diyos yung kanyang mga complaints, yung mga katanungan. Pag mababasa mo po dito sa chapter 1 at napunta po tayo hanggang sa chapter 2. At dito po yung Habakkuk ay 3 chapters lang po ito. Kaya yung question po ni Habakkuk dito sa chapter 1 na yon, nasabi niya na bakit ang Diyos ay hindi gagawa ng mga bagay. Bakit hindi niya i-judge itong mga wicked na mga tao na ito? Dahil mismo sa mata niya, nakikita niya mismo yung mga masasamang pinaggagawa ng mga tao na ito against sa mga righteous people. Na yung mga righteous people ay talagang sila yung naabuso, sila yung pinapatay, injustice na nangyayari sa kanila. Kaya nagtanong siya sa Diyos na bakit hindi i-judge ng Diyos itong mga taong ito na mga wicked people. At ang Diyos ay nag-respond naman sa kanya. At sinabi ng Diyos na isi-send niya itong mga Babylonian people na magra-rise up itong maging empire. At itong mga tao na ito na Babylonians ay hindi lang sila wicked, pero mas wicked pa sila dito sa mga Judah na mga tao na ito. Mas masama pa sila na gagamitin ng Diyos para ito yung magja-judge sa mga taga-Judah na ito. At mas lalo pong nalito itong si Habakkuk na ito, na confused siya dahil bakit ang gagamitin ng Diyos ito pang mas wicked people. Kabaliktaran doon sa expectation niya na mismo ang Diyos sana ang magja-judge. Pero doon siya na magtanong sa Diyos na bakit yung mga mas masama pang tao ang gagamitin ng Diyos na mag-judge dito sa mga wicked people ng Judah na ito. Pero dito po pagbabasahin natin in the end, pagkatapos doon sa chapter 3 ay natutunan po ni Habakkuk na magtiwala na lang sa Diyos at mamuhay sa pananampalataya kung ano man yung kanyang pamamaraan, regardless doon sa circumstances. Hello. Siguro po sa atin din, pwedeng dami nating katanungan pag may nangyayari sa buhay natin. At sabi mo siguro na hanggang nung naging faithful ka, nung naging mainit ka sa Panginoon, ay ang dami ng mga
dumarating sa buhay mo na pagsubok, ay nung wala ka sa Panginoon, parang okay lang. Ay parang pwede sigurong ganun ang tanong mo rin. Pwede sigurong tinatanong din natin, bakit hindi mawala-wala si COVID? Meron na ngang vaccine, meron uling sabing Delta na sinasabi muli nila, at baka meron pa uling darating pa. Pero hindi natin alam, pero ang Diyos po natin, alam niya yung future. Amen. Kaya po dito ay si Habakuk ay nagtiwala na lang kung ano yung God's way, kung ano na lang yung pamamaraan ng Diyos para parusahan itong mga wicked people na ito. So, dito po mga kapatid ay mabasa natin na doon sa verse 1, sabi doon, vision requires waiting and prayer to God. So, ito po na vision requires waiting and prayer to God. Nakagaya po ng isang watchman na ito. Kaya ito pong si Habakuk ay sabi nga niya doon sa verse 1, I will take my stand at my watch post and station myself to the tower. Na nandoon siya sa bilang isang watchman sa pinakamataas na yon, ay doon niya imimit ang Panginoon para doon siya makipag-communion sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, at ano ba yung mga bagay na sasabihin ng Diyos sa kanya para marinig niya kung ano yung word ng Diyos ang sasabihin ng Diyos sa kanya. So yung sinasabi po natin na in the Old Testament ay ito po mga prophets ay sila po yung kinakausap ng Diyos, at mga propeta sila naman ang kakausap sa tao. Alam naman po natin yung time na maibaba yung law, nung time ni Moses, ay natakot nitong mga tao nung makipag-usap yung Diyos sa kanila directly. At nakipag-usap sila kay Moses kung pupwede sana ikaw na lang ang kausapin ng Diyos, at kung ano yung message ng Diyos ay yun na lang ang sabihin mo sa amin. At yun naman yung request nila ay granted. Talagang ginawa ng Diyos yon, kaya lahat po ay yung mga prophets yung ginagamit ng Diyos na kausapin, at sila na ang kakausap sa kanila. So, dito po ay makita natin mga kapatid na sabi ni Habakuk na ito na kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanya, mapapakinggan niyang message ng Diyos, ay yun din ang sasabihin niya dito rin sa mga tao na righteous people na ito. At sabi niya doon, a looking position. I will look to see. Sabi ko nga yung message ko about sa Ezekiel na ginawa rin ng Diyos si Ezekiel bilang isang watchman. Na bilang isang watchman nandoon sa pinakataas, at tinitignan niya, hindi dapat matulog. At tinitingnan niya kung ano man yung mga warnings o ano bang mga dangers na darating. At kung makakita siya ng mga dangers o mga kaaway, at yun po ay ano niya yung trumpet para ma-alarm lahat yung mga tao at maghanda sila. At ito po bilang isang watchman kay Habakuk ay siya ay makikipag-usap sa Diyos, aantayin niya kung ano ba yung message din ng Diyos na maibibigay sa kanya, at yun din ang sasabihin niya na doon sa mga tao. At hindi lang yun, a looking position at yung a listening position. Sabihin mo sa katabi mo, listening position. Yung pang pakinig natin ay kung may mata, may gamit yung mata, may gamit din yung tainga. Hello? Na talagang gagamitin niya yung kanyang tainga, ano ba yung mapapakinggan niya sa Diyos para maintindihan niya kung ano yung mensahe. Para yun din ay ano ba yung sasabihin ng Diyos, at yun din ang sasabihin niya sa mga tao. Kaya napakaganda po bakit nilikha ng Diyos tayo na may dalawang tainga para tayo rin ay makinig. Hello? Hindi lang yung ito lang yung gamitin mo sa salita ka ng salita. Maganda rin naman na makinig tayo. Amen po ba? Yung wise daw na tao ay yung mga taong basta nakikinig, maraming naintindihan para marami pang matutunan. Isa sa taong salita ng salita, kung minsan hindi pa tinapos yung tao yung salita niya, sinasabi niya, nagsalita na kaagad. Iba pala yung sinasagot o sinasabi rin niya.
Kaya mas maganda rin matuto rin tayong makinig na kagaya ni Habakuk. Amen. Kung ano ba yung message ng Diyos na kanyang sasabihin. At ito nga po ay sabi niya doon, makikinig siya. At bilang mga Kristiyano, matuto rin po tayong maging, di ko na tayo nga mag-watch tayo, agsalukag tayo kung ano ba yung direksyon ng Diyos sa ating buhay. At hindi po tayo basta-basta maniniwala. Lalo ngayon sa last days, ang daming magsasabi na sila ay mga propeta. At pag sila'y lalapit, halimbawa kay Brother Christopher, sabi niya, Christopher, nakikita ko na ang pangalan ng mapapangasawa mo ay si ganito. Hindi ka basta-basta maniniwala, Brother Christopher. Dapat sabihin mo, sige, i-confirm ko muna kay Lord kung talagang sasabihin niya nga na siya yung aking magiging asawa. Kaya po palagi sinasabi sa inyo rin mga dalaga, pag may binata na magsasabi na bagay tayo, sabi ni Lord na ikaw raw ang aking magiging asawa, pagkakaagad mag-yes. Sabihin mo rin kung yun ang sabi niya, antayin ko muna yung sasabihin din ni Lord sa akin. Ganun din ang sabihin nyo. Amen. Hindi dahil sa gwapo. Oh, thank you, Lord. Dahil ang dami po talaga sa last days natin ngayon, makiklaim na sila na yung anak daw ng Diyos, sila na raw yung mga misaya. Ay huwag tayong basta-basta maniniwala dahil in the Old Testament, totoo yung sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 1 na ginamit ng Diyos itong mga prophets, yung mga angels na maging messenger niya. At dito sa bagong tipan, ginamit niya rin yung kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya mismo yung nagkatawang tao para makipag-usap sa mga tao, lalo dito sa mga Hudyo na siya yung Misaya. Pero nakakalungkot nga lang, mismong mga Hudyo na kadugo niya, hindi siya pinaniwalaan. At salamat sa Panginoon, tayo ring mga hintil, naniwala tayo na si Diyos, na si Jesus siya yung Misaya, siya yung tagapagligtas. Amen. Kaya meron na po tayong Biblia. Sa generation na nga natin, at least meron tayong cellphone, meron na yung Bible app na ma-download. Ay, ang dami nating opportunity para basahin ang salita ng Panginoon. Kaya kung ano-ano yung mga pwedeng information na napakinggan natin, ano ba nyo na ipapasa sa atin? Halimbawa yung makandila, ipasa natin para mawala itong COVID. Ano bang may tutulong yung kandila na may ilaw? Hello? Ang salita ng Diyos, yun ang mas powerful. Amen. Huwag tayong basta-basta maniniwala para ikaw magkaroon ng swerte raw, ipasa mo sa 10 tao. Saan ba natin nakukuha yun? Ano yung mga itinuruan? Meron na nga itinuro ng mga insect, itinuro ng mga Espanyol, tinuro ng mga Amerikano, kung ano-ano pang mga katuruan. Huwag tayong basta-basta maniwala tayo sa salita ng Diyos dahil totoo yung salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa salita ng Diyos ka maniwala. Ayan. So, ito po mga kapatid na makikita natin na ang Diyos ay talagang nagtatrabaho pa rin sa atin at sa ating future. Amen. Hindi natin alam yung future po natin, makita natin na pasama ng pasama. Alam natin na nung nasabi about sa COVID, ang expectation lang natin ilang araw lang, buwan nang nakalipas, lumipas na ng ilang buwan, almost ilan na ngayon, mag-16, mag-17 months na tayo, ay Delta uli ang lalabas, iwan natin kung ano pa yung lalabas pa muli, kahit sabihin natin may vaccine muli, ay hindi natin maintindihan pero alam natin ang Diyos ay inialaw niya ang mga ito, itong mga bagay na ito para dito pa tayo mas kakapit pa sa Diyos. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Dahil po sa nangyaring ganito, nawalan ng trabaho, na-depressed na sila, naka-isolate na sila, ay wala nang mga pwedeng kausapin. Ayun, nag-iisip na kung ano-ano nang iniisip, magpapakamatay na lang. Nakakalungkot po yung ganun. Yung isa pong kapatid din natin ay halos tumalon sa, I think 2 weeks ago, tumalon doon sa 3 stories. Butit na hawakan yung damit niya. At hindi natuluyan.
Yan po talagang nag-sacrifice itong isang seal leader na dinala doon sa province nila. Kaya, ayun po, na nakita natin, daming mga pwedeng, kung hindi natin naintindihan, pero alam natin kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, in control pa rin ng Panginoon. Amen. Kaya si Habakuk talaga magtanong siya sa Diyos Bakit siya, itong mga godly people, gumagawa naman ng mga matutuwid, ay ganito yung mga evil na nangyayari pa sa time nila? Bakit hindi i-judge yung Diyos itong mga tao na ito? Pero ito po ay nagbigay ng kasagutan sa kanya. Nasabi doon na magtiwala lang siya sa pananampalataya, patiently, mag-antay lang siya. Di po ba napakahirap po magantay? Hello? Ang dami ko pong experience na hindi ako makapag-antay. Maalala ko nga noon sa shop noon ay dahil may sasakyan sa likuran, ang daming sasakyan noon na nare-repair ay matagal pa bago matapos. Kaya ang remedyo noon, sabi ko, at least yung boom na para hawak na makina, binuhat namin. Natatanggal yung boom kasi na yon. Nung nahawakan ko na walang tumulong, ayun, bumigay. Tinamaan yung isang sasakyan, nabiyak tuloy yung bintana nung sasakyan. So after mga kulang sa 30 minutes, natapos yung sasakyan. Ang problema, nadali na rin yung sasakyan, nadali rin ako. Dahil hindi nga makapag-antay. Ang hirap talaga mag-antay. Minsan, nag-uusap kayo sa mga kaibigan nyo, okay, sa cell group, ganito tayo oras magkita, okay lahat. Pero pagdating ng oras, nandoon ka na before time, wala pa yung tao. Tapos darating pa yung tao, ay sorry, na traffic ako. Sa totoo lang pala, nung oras na usapan, naliligo pa. Nandoon pa pala sa bahay. Tignan mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Pero ito po, talagang sabi ng Diyos sa kanya, mag-antay ka lang. Patiently. Ang salita po ng Diyos ay talagang, kaya po napakaganda na basahin natin yung Bible natin. Darating at darating din itong judgment ng Diyos sa mga tao ng mga wicked people. Inaantay po ng Diyos patiently na talagang lahat sana nitong mga tao ay magsisi sila. Amen. Kaya po napakaganda na basahin natin yung Bible natin, nakikita natin, palapit na tayo doon sa Revelation, Book of Revelation. Yung vaccine po hindi pa po yun yung 666. Huwag kayong maniniwala sa misinformation na nandoon na rin yung microchip. Hindi totoo yun. Hello? Introduction pa yun. Ako nga actually, ayaw ko sanang magpa-vaccine pa pero hindi ka makapag-travel Kaya ngayon, kahit dapat mabaksinan ka para yun na yung parang may papakita mo na para makapag-travel ka. Hello? Amen po ba? Huwag kayong maniniwala na nandoon na yung microchip. Wala pa. Sabi mo sa katabi mo, wala pa. Sino pa yung mga nabaksinan sa atin dito? Pakitaas ngayong kamay. Aba, sa inyo, wala pa. Baka kayo yung nakakahawa. So, huwag tayong matakot sa vaccine. Amen. Nakinig naman po ako kay Joseph Baron. Siya po yung doktor na sa Amerika na kulang-kulang sa 10 ang namamatay na pasyente niya sa COVID. At na-discover niya yung ivermectin, napakalaki yung nung binibigay sa mga pasyente, bumabagsak yung namamatay na. Ikaw ba naman yung 3,500 yung pinirmahan niyang death certificate? For 8 months lang yun sabi niya yung take vaccine na kung ano man yung pwedeng meron sa inyo na vaccine makakatulong din pero hindi yun ang guarantee na hindi na kayo tatama ng COVID. Meron at meron pa rin. Kaya po mga kapatid na makikita natin na patiently antayin lang natin ang Panginoon, yung salita niya ay mangyayari din yung mga nasabi halos sa mga prophecies po na nasabi sa Old Testament nangyari na lalo sa time ng ating Panginoong Kristo. At dito rin sa last days darating na rin yung sinasabi ng Diyos na mangyayari din. Amen. Kaya po alam niyo po paano ako naging believer din kahit ang dami kong salita ng Diyos na napapakinggan.
nung time na magbasa po ako ng aking Bible, doon pa sa Book of Revelation. Doon pa naman sa judgment na mangyayari. At doon talaga ako natakot. Umiyak din ako sa Panginoon, lumuhod ako. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Dahil sa last days talagang mangyayari nga, lalo doon sa sabi doon yung walang tatak ng 666, kanang kamay sa noo ay hindi makabili. Kung ikaw ay may negosyo, hindi ka pwedeng makapagnegosyo pag wala kang tatak. Kaya kung ikaw man ay maiiwan, huwag kang magpapatatak. Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw man ay maiiwan, huwag kang magpapatatak. Ang dami pong mga ignorante, ang dali-dali talagang parang naniniwala lang. Sa atin po yung katuruan po natin, meron yung rapture na bago darating yung bagay na yon, ay kukunin ng Diyos yung kanyang mga anak. Ilalayo doon sa mangyayaring great tribulation na yan, na hirap talaga, para hindi nila maranasan yung hirap na yon. Kaya sabi ko, kung meron man sa atin, ay huwag na huwag. Amen. Kaya po, sabi doon, patiently, expectantly, na talagang i-expect niya na makipag-usap ang Diyos sa kanya, and faithfully na talagang antayin niya lang. Antayin lang ni Habakuk na ito. So doon po sa verse 2, sabi doon ng Diyos sa kanya, ito yung kinagot niya, na write the vision, make it plain on tablet, so he may run who reads it. Sabi ko nga, yung vision, other version, ginamit yung word na revelation. So God's vision must be written down. Sabihin mo sa katabi mo, God's vision or revelation must be written down. So maisulat. Di po ba, ilan po ba sa inyo yung nakakalimot din? Ilan sa inyo yung nakakalimot? Ba, nung pagpasok namin sa Supreme po ay may pinababa. Walang face shield eh. Kaya pinababa doon sa jeep para pabilhin. Ako po, palagi kong nilalagay sa bag ko yung face shield. Ngayon, mas maganda pong kahit kalimutan mo yung cellphone mo, huwag lang yung face shield o face mask. Hindi po ba? Talagang pag may papasok ka, hindi pwede. Meron nga yung time na bangko, papasok ako, dala ko yung face mask ko na pang motor. Sabi niya, sir, sa susunod, hindi po pwede yan. Anong pwede? Yung surgical mask po ang gamitin ninyo. Sabi niya sa akin. So ito po, para hindi makalimot, sabi ng Diyos, ay isulat sa tablet. Sulat mo sa tablet para maalala. So hindi lang para maalala po ni Habakuk para sa benefit para sa kanya, pero benefit din po sa mga tao at dito rin sa mga tao na gumagawa din ng matuwid at mapalakas pa sila. Amen. Di po ba, to be honest, nung time na naka-experience din kayo ng pagsubok sa buhay ninyo, ay na-experience nyo ba yung parang bumagsak yung pananampalatayan nyo? Na-experience nyo ba yun? O tumaas pa yung faith ninyo? Talagang meron din talaga eh. Ito nga si Habakuk eh. Ang dami niyang katanungan sa Panginoon eh. Kahit wala namang righteous naman siyang tao. Kaya ang dami niyang katanungan na bakit. Gusto na niya sa time na yon ay i-judge na ng Diyos itong mga wicked people. Mamatay na sila. Yun ang gusto niya eh. Pero ito po ay talagang makita natin na ang Diyos ay, sabi niya, isulat mo sa tablet para itong mga tao na makabasa, makakita noon ay ma-strengthen sila, mapalakas pa sila. Kaya ito po ay sa atin bilang mga mananampalataya, tayo nagpapasalamat dahil meron tayong Bible eh. Amen. Noon, ang hirap nga noon sa kanila pag sa synagogue, wala pa itong Old Testament. Yung Old Testament pa ay yung scroll. Nakasulat pa doon, ang laki-laki. At doon pa nila babasahin, may naka-in-charge doon para mabasa. Na-experience nga namin yung wala pa tayong mga ganyan lead noon, walang PowerPoint noon, yung
Manila people, pag mag-worship, yun, mayroong taga ganun. Maawit, pero pag humangin, nailipad, nawala na. Tayo, napakadali lang, at least, doon meron na tayong Bible. Sa cellphone, meron na yung Bible app, ang dali lang, i-download mo lang, meron na. Para mabasa natin yung salita ng Panginoon. Amen. Para hindi tayo basta-basta maniniwala kung ano-ano yung mga pinagsasabi ng mga tao. Hello? Ang daming mga misinformation na nasasabi, pinapasa, para ikaw ay magkaroon ng 7,000, 5,000, ipasa mo to rin sa 20 na tao. Baka mayroon pang naniniwala sa iyo na ikaw ay nanalo ng 100,000. May attorney pa, may DTI number pa raw. Yun, kukunin pa yung pera mo. Sabi ko nga minsan daming nagsisend sa akin, kung may piso kang hihingin sa akin, kahit sa'yo na yung pera na yan. Sabi ko sa kanya. May pastor din mga 2 weeks ago na nag-text sa akin, Pastor, ganito, narinig mo ba ito? Pinakita niya yung tao. Sinerge ko naman yung tao. Ay, totoo naman, existing yung tao na yan, pero yung background niya sa sinasabi, ginamit lang yung mukha niya. Tignan mo dito, Pastor, sa Wikipedia. Dahil siya na raw ay kinuhanan na rin ng pang-process daw na payment. Sabi ko, scam yan, Pastor. Huwag mong sasabihin pa sa mga membro mo, baka ang dami pang mapapasubo. Hindi na nag-respond sa akin. So ito po mga kapatid na makita natin, God's vision must be written down para malinaw, maliwanag sa atin. So dito po sa ating church ay meron po tayong vision. Amen. Meron po tayong vision. Bakit? Tayo ba nag-gather? Ano ba yung direksyon ng ating church? Para alam natin kung saan yung patutunguhan natin. Hindi lang po tayo gumagawa ng ating mga, may patent, bakit may divine, bakit may man-to-man, bakit may mga igniters, bakit may mga cell group na yan. Meron po tayong vision sa church natin. Bakit may mga LC Soul na ginagawa natin? Amen. Para po in line po doon sa vision natin. Si Miles Monroe po, sabi niya ay talagang nung siya po ay nag-aaral, kahit ang dami po nilang mga magkakapatid, napakahirap po nila, ay talagang gumawa siya ng goal sa buhay niya. Nag-focus siya sa kanyang kung ano yung gusto niyang abutin sa buhay. At nung musician din siya, sumikat sila sa banda nila, ang daming mga babaeng lumalapit sa kanya. At sinabi niya sa mga babae raw na huwag mong sirain ang future ko. Dahil alam niya na, halimbawa na may nangyari man, mayroon na silang anak, ano na mangyayari sa schooling niya? Pag-aaral niya, may istorbo na. Nandoon na yung bilang isang tatay, siyempre mayroon kang responsibility para magtrabaho ka na para mapakainin mo na yung anak mo. Kaya sabi niya, huwag mong sirain yung future ko. At yun nga talagang nangyari yung kanyang goal sa buhay, yung plano niya sa buhay niya. Kaya ito nga yung sinabi ko noon na kung minsan na ang dami po nating mga bad memories sa buhay dahil sa mga bad decisions natin. Hello? Kaya nasabi ni Miles Monroe, sabi niya, kung gusto mong magkaroon ng good memories sa buhay mo, gumawa ka ng good decision din sa buhay mo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong magkaroon ka ng good memories sa buhay mo, gumawa ka ng magandang decision sa buhay mo. Huwag akong tignan nyo, sabihin mo sa katabi mo. So ito po mga kapatid, pati rin po sa ating soul winning ay meron pong very simply yung OBE, one verse evangelism na ating ginagamit. Talang verse yan. Akin ko, ang dami ko pong mini-memorize noon sa pag-i-evangelize. Yung Roman Road to Salvation, ang dami pong mga verse. Meron pa yung 4 spiritual laws. Hawak-hawak mo na maliit na pamphlet. Ang dami. Kaya iniisip ko rin kung ako kaya yung taong nasisiran, baka walang pumasok pa sa isip ko, hindi ko ba naintindihan lahat.
Kaya napakaganda po yung ginagamit lang natin, isa lang verse, Romans 6:23, i-expound mo lang yun, doon ka lang mag-focus, at least naintindihan mo, naintindihan na rin yung tao, kahit wala ka pang notes o manual, kabisado mo na yung sasabihin mo. Hello? Amen. Kaya ito po na makita natin mga kapatid para malinaw, dapat alam din natin pag naisama kayo sa ating shalom, sa family natin, meron po tayong ginagawa na sinabi natin na LC Soul natin, sa life class natin, at meron din po yung nating cell group na sinasabi natin na ginagawa natin. Kaya we encourage you na mag-join po kayo sa cell group ninyo. Meron po kayong mga cell leaders, may mga panglalaki at mga kababaihan na hahawak sa inyo. Sama kayo sa kanila at para makilala nyo pa sila at kung ano man yung mga burden ninyo sa buhay, maganda pong ibahagi nyo rin sa kanila. At ayan po, para tutulong din sila para ma-encourage ka. Hello? Amen po ba? Sabihin mo, Amen. So si Apostle Paul sa kanya rin ay napakaliwanag po yung buhay niya, yung purpose niya sa buhay. And nasabi niya doon na for me to live is Christ and to die is gain. Tano kanyak iti panagbiag ken Kristo ket ipapatay gunguna. Miles Monroe sinabi niya na the greatest tragedy in life is not death but living without a purpose. Ito raw yung pinaka-greatest tragedy sa buhay, hindi yung kamatayan, kundi yung nabubuhay ka na hindi mo alam yung purpose mo dito sa mundong ito. Kaya dapat alam natin yung purpose natin, bakit tayo nabubuhay. Hello? Amen. Kung kinubid ka man, nabuhay ka pa rin, may purpose ka sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Kaya nga, mamayang hapon po, libing ng tatay ni Sister Grail. At sabi ko, kayo ang pupunta. Ako ang magsisirmon sa ditong ngayong linggo. At least 3 days lang, ililibing na yung tatay. Kaya maganda po, at least magaan din sa loob namin. Bumiyahe kami na habang malakas pa yung tatay niya, pwede bang makausap para pwedeng paalalahanan din yung tatay. So bago naman kami bumiyahe, at least nauna si Ivan ng 1 linggo. Nung bumalik siya, kami naman ang pumunta. At nung pauwi kami dito sa Baguio at Trinidad, pinaiwan namin si Aji. Dahil 9 years siyang inalagaan ng kanyang lolo. Yan, ka-fellowship mo pa yung lolo mo, paalalahanan mo rin yung lolo mo. At least nitong Thursday lang ay masabi na nilang namatay kasi nung na-CT scan sa Bauco, sabi niya liver cancer. Talagang meron pala siyang matagal na nararamdaman na pero parang tinitiis lang. Mas maganda pa nga, hindi pa naging bedridden, hindi pa nahirapan masyado. At least, yun, may bonus pa dahil 78 years old. Sabi ng Psalms na 70 to 80 lang ang buhay ng tao. Kaya pasalamat tayo kung maabot pa natin yung taon na yon. Si Sister Linda, 78 years old. May bonus na siya sa buhay niya. Hello? Sinasabi ko, ako, 50 years old ako, 20 years pa bago maabot ko yung 70 years old. Ito po mga kapatid, makita natin na ang Panginoon ay talagang kung ano man yung plano niya sa buhay natin, at tayo rin ay kung habang malakas pa po tayo ay dapat meron din tayong goal sa buhay natin at yung vision din natin kung bakit tayo nabubuhay. Gagamitin tayo ng Diyos kung saan man tayo inilagay ng Diyos. Amen. Kahit saan ka inilagay. May isang pastor na nakausap namin, at least isang kapatiran sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Pinapakinggan ko yung testimony sa buhay niya. At least nasa posisyon sa government man ay nung siya nananampalataya ay talagang ginagamit din siya ng Panginoon. Kaya napakaganda kung saan man tayo sa buhay, estado ng buhay natin ay doon tayo maging ilaw sa mga tao.
Amen. Ibahagi din natin sa kanila yung buhay na walang hanggan. Ang daming nakakilala sa Diyos, alam nila ang Diyos na may Diyos, pero wala silang relasyon sa Diyos. At ang part naman natin ay sabihin sa kanila ang magkaroon sila ng relasyon sa Diyos, dahil yung mga walang relasyon sa Diyos na namamatay, ay alam natin yung patutunguhan. Hello. At sa last po dito sa verse 3, the vision is yet for the appointed time. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Ito yung sabi ng Diyos. Dahil itong Habakuk na ito, sabi ko nga kanina, ay hindi pa nangyayari, hindi pa kinanker ng Babylonians, itong Judah na ito, sa time ni Habakuk. At sinabi sa kanya ng Diyos yung future, yung appointed time na judgment dito sa Judah, darating at darating ito. Sa time ni Noah, alam naman po natin yon. Nabasa natin yung first flood na nangyari. Dumami na yung mga tao, evil na yung kanilang ginawa. Instead na magpuri sa Diyos, kasamaan yung kanilang ginagawa. Nagbigay ng Diyos ng warning, ginamit niya itong si Noah. Gumawa ka ng ark. Ang daming tumatawa dahil El Nino, yung time na yon, wala pang ang ulan, hindi umuulan. Tapos gumagawa siya ng ark. Sinabi niya sa mga tao, maipapadala ang Diyos na flood. Magbago na kayo, magsisi na kayo. Pero walang naniwala, pinagtatawanan sila. Tumating yung time na yon. Nagka-lockdown na yung ark. Yan, nabuksan na yung mga bintana sa langit, lumabas na 40 days, 40 nights na ulan, walang tigil. Sa atin nga, medyo pabugso-bugso lang yung ulan. Hindi pa masyado di ba? Pero nakikita natin, dami ng bumabagsak na mga riprap, yung mga lupa, lumalambot na yung mga lupa, mga bahay. Yung mga floods, nakikita na natin. How much more sa time ni Noah na nangyari na yun, tuloy-tuloy, walang tigil At yung tao na sa huli na yung pagsisisi. Pati yung asawa ng kanyang 3 anak na lalaki, ni pamilya rin naman ang mga yun Siguradong winarningan din nila yung kanilang mga magulang kapatid, pero ayaw din nilang naniwala. Pero nung time na huli na, wala na talaga. Sa time ni Amos, ito pong Northern Kingdom, ginamit siya ng Diyos para sa mga warning. Dahil yung mga Assyrians ay ikakanker sila, papatayin sila, walang naniwala sa kanila. Biruin mo naman yung mga buntis, inuupira na parang yung mga gamit nilang sword ay talagang binuksan yung mga buntis. Kita na yung mga bata, patay. Walang patawad yung mga tao na ito. Pero huli na po ang lahat. At dito rin po sa ating appointed time, huwag tayong maniwala. Totoo po na God is love. Sabi mo sa tabi mo, God is love. Totoo po na ang Diyos ay mapagmahal po ang Diyos. Pero ang Diyos din po ay siya rin po ang ating judge na nagbibigay ng warning, meron siyang salita. Sabi ko nga, yung mga nangyayari nasa last days na po tayo, yung mga nangyayari sa ating hinaharap ngayon ay introduction lang po ito sa atin. Hello? Talagang makikita natin yung mangyayari na in the future. Palapit na po tayo. Kaya ito po yung sa atin bilang mga mananampalataya, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Yung nangyari itong COVID na ito, ang daming na-test ng kanilang pananampalataya, ang daming tumalikod, ang daming lumamig sa kanilang pananampalataya, dahil nga nawalan ng trabaho, yung negosyo, bumagsak, na bankrupt, yung expectation niya sa buhay, hindi na meet. Pero alam ng Diyos, nakikita niya. Kaya alam niya kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yung pagsubok na hinaharap mo ngayon, alam ng Diyos yan. Pero magpatuloy ka lang, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Mag-meditate tayo dito sa message na what to see. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na
Alam natin ano man yung hinaharap natin sa buhay, pagsubok sa buhay natin kung minsan hindi natin naintindihan. Minsan magtatanong tayo sa Diyos. Alam ng Diyos yun. Magtiwala lang tayo sa Kanyang salita. Amen. Sa mga alam natin na kapamilya natin na wala pang relasyon sa Diyos, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay huwag tayong mahiya. Kahit man i-reject ka, pagtawanan ka, sabi mo pa rin yung part mo. Para sa bandang huli, hindi ka walang regret sa buhay mo. Amen. Sabihin natin pa rin yung good news sa kanila. Yung walang relasyon sa Panginoon, magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Kaya magpatuloy lang tayo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang, kapatid? Sa mga kabataan, kung kayo man ay binasted o brinek ng inyong girlfriend o boyfriend, mawawala din yun. Magpatuloy ka, kapatid. Amen. Amen po ba? Sa mga may asawa naman na iniwan ni Mrs., iniwan ni Mr., mawawala din yun. Magpatuloy ka lang, kapatid. Amen. Come on, habang maawit po itong mga worship team natin, ay itong mga kapatiran natin, didistribute po nila yung cup at saka yung ostya. Hawakan nyo lang po yan. Magpapartik po tayo sa ating communion. Every first Sunday of the month ay nagpapartik po tayo. Hawakan nyo lang po para mamaya ay sabay-sabay po tayo. Mag-meditate lang tayo, mga kapatid. Ano man yung hinaharap mo sa buhay, ano man yung pagsubok sa buhay mo, pwede siguro kagaya ka rin ni Habakuk, ang daming katanungan na hindi mo maintindihan, pero alam ng Diyos yan. Hindi niya i-allow ng isang bagay na dadaan sa buhay mo na hindi mo makakayanan. Kaya mo yan. Dahil kasama mo ang Diyos. Mag-meditate din tayo na isipin din natin itong mga malalapit sa atin, kaibigan, kapamilya, mga relatives din natin na wala pang relasyon sa Panginoon. Mas matindi po yung judgment na darating sa kanila pag wala silang relasyon sa Panginoon. Gawin natin yung part natin. Ibahagi yung salita ng Diyos sa kanila.
para makakilala sila sa Panginoon, magkaroon sila ng relasyon sa ating Diyos, para kung darating man yung kamatayan, ay iiyak tayo, magigrieve din tayo, pero yung comfort natin, alam natin na nakatanggap sa Panginoon, may relasyon sa Panginoon, at makikita rin natin sila. Amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, makipag-usap tayo sa Panginoon na bago natin i-partake itong ustya na simbolo ng kanyang katawan, ay mas mahirap pa po yung pinagdaanan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Instead na ikaw, ako, tayo yung maghirap dahil sa ating mga kasalanan, siya na ang kumuha. Ang daming mga hagupit na dumaan sa kanyang katawan. Lahat na ng klase ng sakit, kinuha niya. Kaya kung meron man tayong karamdaman, i-claim natin na by His stripes, we are healed. Hallelujah. Itong cup na simbolo ng kanyang dugo, hindi dugo ito ng hayop, kundi dugo niya mismo. Perfect sacrifice siya. Once and for all ay talagang kinuha na niya ang lahat ng mga kasalanan natin. Kaya kung ito man ay, dito nga ako natin ang iparukpok, di cross di Calvario, na ugasan ng kahit anong kasamaan na ating ginawa, kapalpakan na ating ginawa, ay inugasan na ng kanyang dugo. Magpatuloy lang tayong mag-serve sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin ko itong hostya nga simbolo iti pagim na naparparigat, Apo Dios. At ito'y kadikas, ipartik mi, kat palagip ka na kami, di 2,000 years ago nga, sacrifice, suffering, ay naramid mo, Apo Dios. Kat anuman yung mga pagsubok na hinaharap namin sa buhay namin, ay alam namin na makakayanan namin sa tulong mo, Panginoon. At kung sino man yung mga may karamdaman sa umagang ito, sa kanyang physical na katawan, i-claim po namin yung healing namin in Jesus' name, Jesus' name. Partik po natin itong hostya. Kaya timot nga gundaway, Apo, kararag ko da ito'y simbolo iti nga simbolo iti daram, Apo Dios. Yaman kami tahan nga dara iti kalding turo uno karniro da ito ya, Apo Dios, no dikat daram mismo, Apo. Yaman kami iti power, Apo, iti daram, Apo Dios. Saan lang nga makaluban ibasol mi no dikat naugasan dan, Apo. Nilipat mon, Apo, dagiti basbasol mi. Kat nadaman, Apo, dagiti naramid mi kasalanan sa buhay namin, patawarin mo kami, Panginoon, para mamuhay na kami ng tuwid sa iyong harapan at hindi maging unrighteous sa iyo, Panginoon. Salamat. At itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Partik po natin. Come on, habang kinukulik tayo mga cups, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise, With hearts full of praise. exalted, Oh Lord, our God, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Itatanok kiniday dayaw da ka, Apo Dios soga. Agyaman kami, Apo, ti salunat pigsa. Ented mo ti tunggal maysa kada kami, Apo Dios soga. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dakdakkel ka nga Diyos kapag saserbian mi. No nyaman dagiti umumay pa nga handi nga maawatan, Apo, dito yung lubong mo ka.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. Hearts full of praise. Be exalted, Oh O Lord our God, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Be exalted, Lord. Be exalted, O Lord our God, Hosanna in the highest. Hosanna In the highest. Hallelujah, hallelujah. Come on, magpasalamat tayo sa Diyos. Idaydayaw tayo ni Apo Diyos. Ang tanok kinidaydayaw da kaapo. Salamat Panginoon sa buhay, sa lakas na ibinigay mo bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ti ayat ti amang patuloy nga dakada tayo. Ganti parabor niya po tayo sa Kristo. Patuloy nga madakada tayo ganti panikikadkadwa ti Espiritu Santo. Isuka di manan ti kumuyog kada tayo. Kat amin nga anak niya po Diyos ko na ti Amen and Amen. God bless everyone po. Sa mga first timers, second timers natin, and sa mga third timers po natin. God bless po. So here is my heart, Lord. I throw it wide open. You are the one thing I put all my hope in. So here is my heart, Lord, completely surrendered. 'Cause you are the one thing I put all my hope in. Hello, Campus Revolutionaries! Want to know a valuable fact? The nation's much-awaited Campus Leaders Revolution will be happening on August 19 to 21, 2021. Yes, that's right. Don't miss an awesome 3-day online gathering together with our fellow campus leaders and dear pastors. Surely, this is a place to be to get clear vision and receive the heart of God for our campuses. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Jesus left us a radical purpose, a great commission, a charge to spread his teachings to all the nations of the world. With the Holy Spirit in us, we are to go and teach his message of salvation to a lost world. A world that is searching for justice, hope, change, and truth. A world that needs you to be its light in darkness. We are all missionaries to our schools, jobs, and neighborhoods. And God has entrusted us with his message of salvation. Do you have the faith to follow his instructions? Time is short, and we cannot allow the enemy to distract us with fear or laziness. Christ's love is our strength. It compels us to show the world how high, wide, and deep God's love for us is.
Let us fight to win souls over for Jesus. Let us be the difference the world is hoping to see. Let us go and make disciples, because surely he is with us always to the very end of the age.